Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Abet Batista, Jan, Jonicio Lorenzo, at Calachuchi Jr. Eduardo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2561. Isa ka lang aso ng ibang tao mula sa simula hanggang sa ibinaba ni Harvey ang kanyang paapasulong pagkatapos niyang magsalita. Mabibilis ang reflexes ni Emmer mula nang magsanay siya sa boxing. Nang umatake si Harvey, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para harangin ito. Pero bago pa man niya maitaas ang kamay ay nakaramdam na siya ng matinding sakit sa tiyan bago pinalipad sa mga upuan. Isang malakas na kaluskos ang maririnig nang bumagsak siya sa lupa ng mga sandaling iyon. Bumagsak sa kanyang likuran, na para bang siya ay isang pagong na hindi makabalik. Ito ay tunay na isang malungkot na tanawin. Tawagan mo sila. Gawin na ngayon. Tingnan mo kung maglakas loob silang iligtas ka. Mahinahong tumawa si Harvey. Gusto kong makita kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ka. Si Carrie at ang iba ay nagngangalit sa galit. Walang hiya ang taong ito. Sinamantala niya ang pagkakataong insultuhan ang respetadong dating gobernador ng Hong Kong matapos siyang saktan ni Leslie. Ito ay walang galang. Harvey, tumayo si Emmer na kanina pa nagpupumiglas sa pagtayo bago galit na tinuro si Harvey. How dare you hit me? Sampal. Inihagis ni Harvey ang kanyang backhand sa mukha ni Emmer, pinabalik siya sa lupa. Ang mukha ni Emmer ay bumagsak kaagad sa lupa sa susunod na sandali. Ang kanyang kaawa-awang mukha ay ganap na natatakpan ng alikabok sa oras na ito. Kasabay nito, tanging takot at kawalan ng pag-asa ang nararamdaman niya sa kanyang puso kasabay ng hindi mapigil ang galit. Naniniwala siya na siya mismo ay isang dalubhasa, ngunit hindi niya mahuli ang mga galaw ni Harvey. Baliw ka, Harvey, baliw ka, tinakpan ni Emmer ang mukha niya. Hindi ka lang pumatay, nilapastangan mo pa ang iyong mga magulang. Sisiguraduhin kong aalagaan ka. Tiyak na bibigyan ako ng gobyerno ng Hong Kong ng patas na pahayag tungkol dito. Hindi ko iginagalang ang aking mga magulang. Bumaba si Harvey at tinapik si Emmer sa pisngi. Sa tingin mo isa ka sa kanila dahil lang sa may pangalan ka at nagpapakulay ng buhok para kamukha nila. Proud, baliw, hindi mo ba napagtanto na walang sinuman sa mundong ito ang maglalakas loob na tingnan tayo ngayon? Bilang pinuno ng sangay ng longmen ng Mordo, napakalakas ng aking pagkakakilanlan. Hindi ka na gobernador. Sapat na masama na nakialam ka sa negosyo ng mga longmen at sinira ang mga ari-arian ng pamilya Clark nang walang dahilan, o marahil ay nagpanggap kang isang taong hindi ko kilala. Ngunit sino ang nagbigay sa iyo ng prerogative na gumamit ng puwersa sa labas upang patuloy na magpakitang gilas dito? Nararamdaman mo ba na mas mataas ka dahil nagtatrabaho ka sa mga tagalabas? O sa tingin mo, lahat ng tao ay katulad mo, lumuluhod sa harap nila ng walang pag-aalinlangan, sampal? Lalong nagalit si Harvey York sa patuloy niyang pagsasalita. Muli niyang inindayog ang mukha ni Emmer Evans, pinalipad siya muli. Ang mukha ni Emmer ay ganap na namamaga. Matapos mabagal na gumapang pabalik, likas siyang umatras ng ilang hakbang na may kahindik-hindik na ekspresyon nang makita si Harvey na humakbang papalapit sa kanya. Binibigyan kita ng isang pagkakataon para humingi ng tawad. Huwag mo nang isipin ang pag-alis ng buhay sa lugar na ito kung hindi man. Ginagarantiya ko na ikaw at si Hyder Bauer ay magiging nasa 6 na talampakan sa ilalim ng lupa sa parehong araw sa susunod na taon. Ikaw. Nanginginig sa galit si Emmer. May gusto siyang sabihin, ngunit matapos makita ang titig ni Harvey at maramdamang lumuwag ang mukha nito, nilunok niya ang bawat salitang lumabas sa dulo ng kanyang dila. Sinasabi na ang awtoridad, kapangyarihan, pera, at koneksyon ay lahat na ngayon. Ngunit sa isang lugar na tulad nito, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay ang pagtukoy sa kadahilanan. Literal na naapakan si Hyder. At sinampal si Emmer. Alam na alam niya na hindi siya magkakaroon ng malaking epekto sa sitwasyon dahil palagi siyang umaasa sa mga tao mula sa The Empire of Sun that never set. Sa ganitong senaryo, walang paraan na hamanin pa niya si Harvey. Huminga ng malalim si Emmer at pilit na sinalubong ang mga mata ni Harvey.
Patawarin mo ako, sampal. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Sampal, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong master kung paano gawin ito ng maayos? Sampal, hindi mo ba alam na kailangan mong lumuhod para magpakita ng paggalang? Ilang beses pang sinampal ni Harvey ang mukha ni Emmer, kaya napa-atras siya. Lukot na baluktot ang mukha niya. Puno ng galit ang ekspresyon niya sa sandaling iyon. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi man lang siya naglakas loob. Nakagat lang niya ang labi bago ibinagsak ang tuhod sa lupa. I'm sorry, Sir York. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Para sa isang tulad ni Emmer, hindi niya akalain na ang pagluhod ay nakakahiya. Sa isip niya, luluhod lang siya sa isang dayuhang kapangyarihan. Siguradong walang karapatan si Harvey na pilitin siyang gawin ang bagay na iyon. Kahit na ang isang walang butong duwag na tulad mo ay hindi nagpapakita ng sinseridad kapag lumuhod ka, ako ay isang taong tumutupad sa aking salita. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri ng tisyo habang nagpapakita ng walang pakialam na ekspresyon. Umalis ka na dito. Sa susunod na gusto mo akong bigyan ng gulo, mas mabuting dalhin mo rito ang iyong dayuhang amo. Tingnan natin kung maglakas loob silang hamanin ako. Ikaw mismo ay walang karapatan na guluhin ako. Halos bumulwak ang dugo sa bibig ni Emmer matapos marinig ang mga salitang iyon. Maaari lamang siyang madapa pabalik sa puntong ito. Bumalik sa katinuan si Hyder sa puntong ito. Puno ng dugo ang kanyang ulo, habang halos mabasag ang kanyang ilong. Halos mabali ang kanyang sariling ngipin habang nakatingin kay Harvey, naghihiganti na puno ng galit at kahit ganoon, alam ni Hyder ang kanyang limitasyon. Walang paraan na makakalaban niya si Harvey noon at doon. Kinagat lang niya ang ngipin at tumalikod. Fair na. Galit na sigaw niya, sinabi ko bang pwede kang umalis? Sumenya si Harvey bago humarang sa daan ang 12-dosenang mga elit mula sa pamilya Clark. Itinuro ni Harvey ang isang upuan at coffee table na nabasag sa lupa. Ang isang upuan ay nagkakahalaga ng $15 milyong bawat isa. Ang isang coffee table ay nagkakahalaga ng 30 milyon bawat isa. I don't want to bother counting each one, so let's just say that it's $150 million. Makakaalis ka lang pagkatapos mong magbayad. Kung hindi, maaari kang umupo dito hanggang sa mamatay ka. Bastos. Umikot si Hyder bago umubo ng dugo. Siya ay nasa Lungmen Law Enforcement sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong mas dominante kaysa sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Hyder Bauer, Emmer Evans, at ang iba pa na naiinis. Napabuntong hininga si Leslie Clark habang hawak niya ang 150 milyong tseke. Ang pagpupulong na ito ay isang ganap na kabiguan, Sir York. Akala ko kaya mong ibaon ang polokas sa kanila, pero hindi mo lang sila nirerespeto ng lubusan, sinipsip mo pa ang pera nila. Ang dalawang matandang lalaki ay gumawa ng 12-dosenang mga tawag bago makakuha ng ganito kalaking pera. Pakiramdam ni Leslie ay hindi na siya makaimik. Ang dalawa sa kanila ay dumating upang ipakita ang kanilang lakas, ngunit wala silang kahit $1 sa kanilang mga bulsa sa ngayon. Kinailangan pa nilang hiramin ang lahat ng perang ito saan man at kahit sinong kaya nila. Ang pagpilit sa kanila ni Harvey York na magbayad ay isang mas masahol na pinsala kaysa sa hindi paggalang sa kanila. Ito ay katulad ng pagnanakaw sa kanilang kasalukuyang ipon sa pagre-retiro. Nangangahulugan ito na walang paraan upang makipagkasundo sa kanila sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi talaga kami nag-aaway, they will still hate me to the core. Kung tutuusin, sa pagkakaalam nila, dapat patay na ako ngayon. Umupo si Harvey sa isang upuan at kumuha ng tsaa bago tiningnan ang kanyang telepono para sa impormasyong ipinadala ni George kanina. Ayon sa aking impormasyon, si Hyder ay walang gaanong talento, ngunit mahilig siyang makihalubilo, sabi ni Harvey, na nag-scroll sa kanyang cellphone. Nakipag-ugnayan siya sa mga taga-isla ng palihim. Kahit walang imbitasyon ni Kerry Kennedy, pumunta siya dito para magbigay ng patas na pahayag sa kanyang mga kaibigang dayuhan.
Para naman kay Emmer, isa lang siyang lingkod ng Empire of the Sun that never sets in the colonial era. Ang mga katulad niya ay ipinanganak lamang bilang mga lingkod. Nakita na niya ang kanyang amo bilang isang Diyos. Walang halaga sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kahit nabigyan mo siya ng pagkakataon at respeto, hindi niya alam kung kailan titigil. Anyway, maliban na lang kung isusuko ko ang badge at gawin ang sinasabi nila. Hahabulin pa rin nila ako hanggang sa dulo ng mundo. Muli namang humigop ng tsaa si Harvey. Dahil hindi sila titigil sa paghabol sa akin, maswerte lang na $150 milyong ang nawala sa kanila, mahinahong sabi niya. Kung hindi dahil sa napakaraming mata dito, tinapos ko na ang buhay nila. Ang tono ni Harvey ay kalmado ngunit puno ng layuning pumatay. Natural, sa kanyang mga mata, ang mga nakipagsabuatan sa mga dayuhang kapangyarihan upang saktan ang kanilang sariling bansa ay dapat mapahamak sa impyerno. Nagulat si Leslie sa katatagan ni Harvey, ngunit napangiti siya pagkatapos na isipin ang sitwasyon. Tulad ng inaasahan mong gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga lalaking may kakayahan, Sir York. Pero dahil pinabayaan mo ang dalawang ito pagkatapos ng hindi paggalang sa kanila, dapat mayroon kang iba pang mga plano, tama? Nagkibit balikat lang si Harvey. Tell me, mahinahon niyang sabi. Kahit ano, may matibay na ebidensya na si Vince York ang nasa likod ng insidente. Ngunit dahil maingat siya, walang paraan na mag-iwan siya ng anumang ebidensya o impluwensya sa iba. Kaya nga, kahit arestuhin ang dalawang ito, hindi sila makakapag-testify laban kay Vince. Kung ganun, mas maganda kung babayaran ka na lang nila. Sa ganitong paraan, hindi lamang kapopootan kanila hanggang sa kaibuturan. Magiging dissatisfied din sila sa mga plano ni Vince. At dahil sinusubukan ni Vince na umangat sa kapangyarihan, sa paghusga sa kanyang maingat na paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, hindi niya sasaktan ang dalawang iginagalang na matandang ito sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, siguradong magbabago ng diskarte si Vince York pagkatapos nilang ireklamo ito sa kanya. At kung susubukan ni Vince na maglaro ng mahabang laro dahil sa tingin niya ay napakahirap mong harapin, iisipin ng mga matatandang aso na ito, na hindi man lang niya sinubukang humingi ng hustisya para sa kanila. Sa pagsasabi niyan, sa paghusga sa iginagalang na reputasyon ng dalawang ito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong impluwensyahan ang hukbo ni Vince at saktan ang puso ng kanyang mga tao. If Vince decides to take action because of today's events, he will really point out a loophole in his plans. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataon na harapin siya ng buo. Ligtas na sabihin na pinlano mo ito nang maayos nang pumasok ka sa loob ng gusaling ito. Ito ang ibig sabihin ng manalo sa isang laban na hindi man lang nagkikita ng harapan. Pagkatapos ay ibinigay ni Leslie Clark ang tseke kay Harvey York habang nagsasalita ito. Naisip niya na medyo pinalaki ni Harvey ang sitwasyon at kumikilos ng masyadong walang ingat para sa kanyang kapakanan. Ngunit pagkatapos matanggap ang pangunguna ni Toby Clark sa pamamagitan ng isang text, nagulat si Leslie. Ang mga pamamaraan ni Harvey ay tila hindi karaniwan, ngunit lahat sila ay maingat na binalak. Ang isang simpleng diskarte na tulad nito ay sapat na upang matamaan si Vince kung saan ito ang pinakamasakit. Kahit na hindi pa nakakalaban ni Harvey si Vince, ang kanilang psychological warfare ay itinuturing na napakadelikado kung sinuman ang walang ingat. At sa paghusga sa sitwasyon, wala pang nakuha si Vince mula kay Harvey. Dahil dito, napagtanto ni Leslie kung bakit ganap na suportado ng kanyang ama ang isang lalaking walang background sa Hong Kong o Las Vegas. Ang puso ni Leslie ay tumibok para sa kanya paminsan-minsan. Nakakahiya, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata sa pag-iisip nito. Naawa siya sa kanyang sarili dahil hindi niya agad nakilala ang lalaking ito. Napatingin si Harvey kay Leslie na may interes. Alam niyang binibigyan siya ni Toby ng ilang patnubay tungkol sa sitwasyon ngunit masasabi niyang isa siyang matalinong babae sa pag-iisip ng plano. Siya ay tiyak na magiging isang pambihirang individual kung mayroon siyang higit na karanasan sa ilalim niya. Ngunit hindi binanggit ni Harvey ang katotohanan iyon. Sa halip, isang matamis na ngiti lang ang ipinakita niya rito.
Masyado kang mabait, Miss Clark, may binugbog lang ako. Walang plano sa simula, niloloko mo lang ako. At isa pa, kailangan mong e-save ang pera. Gusto kong gamitin mo ang kalahati ng pera para ayusin ang lugar na ito at magpasalamat sa mga taong tumulong ngayon. I'm not part of the Clark family, pero ipinaglalaban pa rin nila ako. Kahit na may mga responsibilidad sila, hindi ko sila kayang tretuhin ng masama. Kailangan ko man lang ipakita sa kanila ang ilang halaga mula sa kanila para kumilos, tama. Gusto kong ibigay mo ang kalahati ng pera sa mga tao sa Hong Kong at Las Vegas. Huwag mo lang ibigay kahit kanino. Magbigay sa mga taong hindi pumanig pati na rin sa mga kasama natin. Kailangan ko ng tulong mo sa pag-set up nito para sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang koneksyon ay hindi lamang pinananatili sa pamamagitan ng mga salita sa oras na ito. At sasabihin ko sa iyo kung bakit. Ito ay para mabawasan ang mga bobong matandang katulad nila sa hinaharap. Kahit na kailangan kong harapin ang 12-dosenang mga taong ito bawat buwan. Mapapagod ako kung marami pang dapat harapin, di ba? Gusto ni Leslie na tumanggi, ngunit pagkatapos marinig ang pangangatwiran ni Harvey ay ngumiti siya at itinago ang tseke sa kanyang sarili. Naiintindihan ko, hahawakan ko ito ng maayos. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi nakakatulong, ngunit para sa amin, mas mabuti kung hindi sila makisali pagkatapos makakuha ng mga insentibo. Isinaalang-alang ni Harvey York ang sitwasyon, pagkatapos ay sinabi, isa pa. Humanap ng paraan para maikalat ang tsismis na si Vince York ay pinaghihinalaang nakipagsabuatan sa Island Nations at sa Empire of the Sun That Never Set, para maluklok siya sa kapangyarihan sa kaarawan ni Lola York. Maaari tayong gumawa ng iba't ibang bersyon ng tsismis na ito, na kumalat sa iba't ibang mga channel. Huwag hayaang malaman ng sinuman ang tungkol sa taong nagpakalat ng tsismis. We need to control Vince, so he's in the mood to get out once lang. Ang patuloy na pagpaplano sa kaginhawahan ng kanyang sariling tahanan ay dapat na nagdulot ng pinsala sa kanyang kalusugan sa isip. Masyadong methodical si Vince at magaling mag-ingat sa sarili. Kung hindi siya pipilitin ni Harvey ng ganito, palagi niyang kailangang harapin ang kanyang maliliit na pandaraya. Sa pamamagitan lamang ng pagpilit sa kamay ni Vince ay gagana ang tila hindi karaniwan na diskarte. Oo, naiintindihan ko. Aayusin ko lahat ng mabilis. Huwag kang mag-alala, Sir York. Ang pamilya Clark ay medyo maimpluwensya pa rin sa Hong Kong. Hindi magiging mahirap para sa amin na ayusin ang isang bagay na tulad nito. Bahagyang tumango si Harvey bago siya bumalik sa pag-brainstorming. Hindi na kailangang magtakda ng napakalaking bitag laban sa isang tulad ni Vince. Malalaman niya sa lalong madaling panahon kung masyadong halata ang bitag. Ang mga random na trick na tulad nito ay magpapatunay na mas epektibo. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Leslie Clark matapos makitang pinag-iisipan ni Harvey ang sitwasyon bago siya binuhusan ng isang tasa ng tsaa. Napakahusay ng pakikitungo mo sa pamilya ko, Sir York, pero hindi man lang namin alam kung paano babayaran ang lahat ng ginawa mo. Bakit hindi kita bayaran ng katawan ko? Tila nagbibiro lamang si Leslie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2565. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Harvey bago pumalakpak sa mga kamay ni Leslie habang umiiling. Nagbibiro ka siguro, Miss Clark. Huwag kalimutan. Ako ay kapatid ng iyong ama. Kung seniority ang pag-uusapan, technically tiyuhin mo ako. Kailangan kitang parusahan kung magagalit ka sa akin sa ganitong biro. Humagalpak ng tawa si Leslie. Kaya gusto mo ang mga ganitong bagay, nakikita ko, tahimik niyang sagot. Kung gayon, paano mo ako gustong parusahan, tiyo? Sasagot na sana si Harvey bago napagtanto niya na napunta sila sa isang kakaibang paksa. Awkward siyang humigop ng tsa doon. Mabilis na natauhan si Leslie bago namula. Napakaraming nobela ang nabasa niya tungkol sa mga nangingibabaw na CEO at likas na gumamit ng mga linyang alam niya sa puso.
Sa pagkakataong ito, gusto na lang niyang ibaon ang mukha saan man niya magawa. Sige, sapat na ang pakikipagkwentuhan. Kailangan ko nang umalis. Meron pa akong gagawin. Agad namang iniba ni Harvey ang usapan pagkatapos niyang uminom ng tsaa. Kung nagtagal pa siya ng kaunti, baka hindi sinasadyang magsimula siya ng digmaan. Kung susundan siya ni Toby Clark, walang paraan para makaalis siya ng buhay sa sitwasyon. Hindi alam ni Leslie kung matatawa o madidismaya matapos makita si Harvey na nadapa pa sa lugar na iyon. He coldly glared at Harvey's back while grinding his teeth. Bastos ka! Sa Victoria Harbor ng Hong Kong, sa loob ng gusali ng opisina ni Vince. Nakaupo si Vince sa sofa at nag-scroll sa kanyang phone bago nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Caitlin Parson, na nakaupo sa tabi niya, ay mukhang nag-aalala. Naturally, dinalhan niya ito ng isang tasa ng kape at tinanong, "May problema ba, young Master York?" Lahat ay gaya ng inaasahan. Kahit na hindi ko akalain na ang dalawang matandang idiot na iyon ay magiging walang silbi. Cool na sagot ni Vince. Natigilan sandali si Caitlin Parson bago natauhan. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Vince York. Ngumisi siya. Young Master York, gusto mong makamit ang dalawang bagay sa pamamagitan ng pagpapadala sa dalawang matandang lalaki ng maaga. Ang unang layunin ay upang subukan ang mga limitasyon ng lungmen at obserbahan ang kanilang pagpapahintulot para sa kay Harvey York. Ang pangalawang layunin ay kaladkarin pababa ang Empire of the Sun That Never Set. Ngayon na ang Island Nation ay dumanas ng malaking pagkatalo pagkatapos labanan si Harvey, plano mong gamitin ang The Empire of the Sun That Never Sets para harapin ang lalaking iyon. Hindi ba't mabuti na ngayon na ang dalawang matandang tanga ay tinatapakan ayon sa gusto mo? I had it planned like this. Could never keep up with the changes, mahinahong sagot ni Vince. Ang ilang mga tao ay hindi nais na kilalanin ang kanilang sariling katayuan. Iniisip niya pa rin na siya ang may kontrol. Isang masamang tingin ang lumitaw sa mukha ni Vince. Ang ilang mga tao, pinag-iisipan ni Caitlin ang mga salitang iyon. Hindi nagtagal ay umalangaw-ngaw ang nagmamadaling yabag sa harapan ng bulwagan. Si Emmer Evans, naganap na namamaga ang mukha, ay itinulak ang pinto ng guest bedroom at lumapit kay Vince bago umupo. Ang kanyang baluktot na mukha ay patuloy na nagbabago ng mga ekspresyon habang nagpapakita ng lubos na pagkamuhi. Siya si Harvey York. Siya ay pinuno lamang ng sangay ng lungmen. How dare he slap me in front of everyone? Tinawag pa niya akong aso ng mga estranghero. Patayin natin siya. Dapat tulungan niyo akong patayin siya. How dare enemy no disrespect me, former governor. Kung hindi siya mamamatay, masisira ang reputasyon ko. Paano ko maipapakita ang aking mukha sa mga maharlika ng The Empire of the Sun That Never Sets mula ngayon? Tuluyan nang nawala ng poise si Emmer kumpara kay Vince noon. Tanging puot at pagkamuhi ang makikita sa kanyang mukha na kasalukuyang namamaga. Lumapit siya sa mga subordinate at pinagsasampal ang mga mukha nila. Mga walang silbi, walang kwenta kayong lahat, bakit bodyguard pa ang tawag niyo sa sarili niyo? Lahat kayo ay mga retiradong kabalyero mula sa Empire of the Sun That Never Sets, ngunit wala man lang ng ahas sa inyo dito. Ano pa bang magagawa niyo? Patuloy na sinasampal ni Emmer ang mga bodyguard habang nagsasalita ito na may nakakatakot na ekspresyon. Sa kabilang banda, pumunta si Hyder Bauer sa sangay ng lungmen sa Hong Kong upang pakilyusan ang kanyang mga tropa. Kaya naman hindi siya nagpakita sa pagkakataong ito. Elder Evans, pakiusap huminahon ka. Napatingin si Vince kay Emmer na sa puntong ito ay nawalan na ng kontrol sa kanyang emosyon. Dapat gumawa ng kapayapaan ang isa para makamit ang mga dakilang bagay. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Bakit hindi ka mapakali kapag ikaw ang may problema? Bukod dito, kahit na si Harvey ay pinuno lamang ng sangay ng lungmen ng Mordo, sapat na iyon upang ipakita ang kanyang kakayahan. Mahina ang tingin ko sa kanya noon, pero patuloy niyang pinipigilan ang mga plano ko at pinabagsak pa niya sina Dennis Parker, Queenie York, Naoto Takei, at ang iba pa. Kaya natural lang na matatalo ka sa isang tulad niya.
Huwag kalimutan, binalaan kita bago ka tumulong kay Hyder. Si Harvey ay isang matigas na tao upang talunin, ngunit pinilit mo pa ring isali ang iyong sarili. Saka ano ang sasabihin ko? Walang pakialam si Vince. Nahanap na niya ang kanyang sarili ng isang matibay na dahilan upang bumalik na may ngiti sa kanyang mukha. Medyo natigilan si Emer Evans. Alam mo na hindi kalaban ni Hyder Bauer si Harvey York. Si Hyder ang deputy head ng Lungmen Law Enforcement. Siya ay may ganap na kontrol sa 36 na pinuno ng sangay ng Lungmen. Paano magiging bastos si Harvey sa isang taong ganyan? Inabot ni Vince York kay Emer ang isang tasa ng tsaa na may mapayapang ngiti. Simple, hindi lang siya isang branch leader ng Lungmen Mordu branch. Para sa kanya, dagdag na bonus lang ang titulo. Sigurado akong narinig mo na ang totoong pagkatao niya dati. Prinsipe ng Southlight mismo. Maging si Melissa Leo ay dumanas ng malaking pagkatalo laban sa kanya bago siya napilitang bumalik sa Hong Kong. Ang tanging asset ng nangungunang pamilya ng Southlight ay nasa kanyang mga kamay. Ang isang lalaking tulad nito ay hindi madaling hawakan. Kalmadong wika ni Vince habang nagpapakita ng mapait na ekspresyon sa mukha. Kumunat ang noo ni Emer bago inis na tinitigan si Vince. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi mo sinabi sa amin simula pa lang? Sabi ko wag kang makisali, pero nakikinig ka ba? Kahit sabihin ko sa inyo ang tunay niyang pagkatao, sakay abangan ninyo ni Hyder, may makikinig ba sa inyo? Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Si Vince ay patuloy na nagsisisi habang kinukumbinsi si Emer na mag-focus sa ibang mga bagay. Ang gusto ko magkaisa kayong dalawa at buong lakas kung harapin ang hanggal na ito. Ang tanging paraan upang makamit ito ay para sa inyong dalawa na magdusa ng mga pagkalugi. Sa ganoong paraan, mauunawaan mo na kung gusto mong makitungo sa isang tulad nito, ibibigay mo ang lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Emer. Agad naman siyang napatahimik ng kaunti. So sinasabi mong hindi mo ako tatalikuran? Mahinang tanong ni Emer pagkaraan ng ilang sandali. Palihim na napabuntong hininga si Vince matapos ang pagsisikap na ibahin ang usapan, ngunit si Emer ay nakatutok pa rin sa paksa. Ang ganitong mga magulang ay karaniwang may masamang ugali at napakasensitibo sa kanilang reputasyon. Kadalasan, madali silang lokohin at samantalahin. Pero ang bastos na si Harvey ay may ginawang masama kaya pinilit ni Emer na ipagtanggol siya ni Vince kahit na matapos ang mahabang usapan. Nang walang pag-iisip, alam ni Vince na kung hindi niya gagawin ang hiniling ni Emer, malamang na mawala sa kanya ang isa sa kanyang pinakamahusay na taga-suporta. Kinakatawan ni Emer ang Empire of the Sun that never sets. Kahit na ang Hong Kong ay kabilang sa bansa H sa loob ng maraming taon, ang ilang mga tao mula sa matataas na hanay ay mayroon pa ring malalim na koneksyon sa The Empire of the Sun that never sets. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, ayaw ni Vince na mapunta sa maling panig ni Emer. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Vince. Elder Evans, kadalasang nagsasalita, alam mo na ipagtatanggol kita kahit anong mangyari. Ngunit, wala nang 10 araw ay ang kaarawan ni Lola York. Kung magdulot ako ng malaking kaguluhan sa labas at magagalit sa kanya, ito ay magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan para sa lahat ng nasasangkot. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Emer nang marinig ang pangalang iyon. Kinalma niya ang sarili pagkatapos. Elder Evans, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ba nagkaroon ng kasintahan ang apo mo na isang maharlika mula sa Empire of the Sun that never sets noong nag-aaral siya sa Blandford University? Tama iyan. Napuno ng pagmamalaki si Emer matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang apo na lumalapit sa maharlikang pamilya ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki at kagalakan. If I remember correctly, nag-arrange marriage din ang apo mo sa Clark family, di ba? Technically, fiancé siya ni Leslie Clark. Tama ba ako? Pinikit ni Vince York ang kanyang mga mata. Natigilan si Emer Evans sa pwesto. Naalala niya ang kaayusan noong mahina pa ang pamilya Clark. Sayang naman kasing mayabang ang apo niya. Mababa ang tingin niya sa mga tao ng country age at gusto lang niyang maging manugang ng royal family ng The Empire of the Sun that never sets.
Kaya naman doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. After find a boyfriend who is royalty there, bihira na siyang bumalik sa Hong Kong. Kung hindi dahil kay Vince, nalampasan na siya ni Emmer. Judging by your expression, I think I'm right, sabi ni Vince. Narinig kong may sinabi si Leslie na kailangan nating lampasan kung gusto nating harapin si Harvey. Ano ang mangyayari sa reputasyon ng pamilya mo kung may kumalat na ganyan? Tapos, si Leslie ang fiancé ng apo mo. Walang sinuman sa iyong pamilya ang lumabag sa kasunduan. Kung ako sa iyo, ibabalik ko rito ang apo mo at tuturuan ko ng leksyon si Leslie. Ipaalam sa pamilya Clark kung sino ang amo. Pagkatapos lamang ng ilang araw sa kapangyarihan, nakalimutan na nila ang mga panahong umasa sila sa iyong pamilya. At saka, walang kapangyarihan si Harvey kung ang pamilya Clark ang haharapin. Medyo malakas siya sa country age, but he's just a man with no background here. Kung putulin natin ang relasyon nito sa pamilyang Clark, magagawa mong sirain ito ayon sa gusto mo. Tama ba? Ininsulto niya ang Empire of the Sun that never sets. Ito ay magiging isang mabilis na panalo kung makuha mo ang iyong apo at ang kanyang kasintahan upang harapin siya. Pinag-isipan ni Emmer ang sitwasyon bago siya humagalpak ng tawa. Tulad ng inaasahan sa maalamat na tao. Tiyak na pinlano mo ang lahat ng ito upang matiyak ang ating tagumpay nang hindi man lang nagpapakita ng personal. Iniisip ko kung paano ako makakapaghiganti, ngunit sa totoo lang nakalimutan ko na ang aking apo ay magiging manugang na nakatira sa maharlikang pamilya ng The Empire of the Sun that never sets. Pagbalik niya, walang maglalakas loob na sumalungat sa akin. Tatawagan ko siya ngayon. Babawiin ko ang aking karangalan anuman ang mangyari. Mabilis na umalis si Emmer na may malaking ngiti sa labi. Nagpakita ng paghamak si Vince habang nakatingin sa likod niya. Lumabas si Caitlin Parson sa silid sa likod at binigyan si Vince ng isang tasa ng maligamgam na tubig habang siya ay nalilito pa rin. Young Master York, makikitungo ba talaga ang apo ni Emmer kay Harvey? Tanong niya, maaari, hindi siguro. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasintahan ay royalty, at marahil ay magiging isa pa ito sa hinaharap. At dahil sisiguraduhin ng The Empire of the Sun that never sets na may impluensya sila sa Hong Kong, tiyak na tutulong sila sa pamilya Evans. Iyon ang dahilan kung bakit, hanggat kumilos sila, hindi magiging mahirap na makitungo kay Harvey, na walang malakas na background sa Hong Kong. Bahagyang tumanggo si Caitlin, pero ayon sa experience natin dati, nag-insist siya. Hindi ba dapat gumawa tayo ng ibang diskarte kung sakali? Hindi na kailangan. Mukhang planado na ni Vince ang lahat. Siguradong hindi papabayaan ni Hyder Bauer ang pangyayaring ito. Hindi mangangahas ang Hong Kong Longmen Branch na labagin ang kalooban ng Deputy Chief ng Longmen Law Enforcement. Iyon ang dahilan kung bakit, kung ang parehong puwersa ay umatake kay Harvey ng sabay-sabay. Talagang ibababa siya. Si Harvey, na mahimbing na natutulog sa presidential suite ng Three Seasons Hotel, ay muling nagising nang biglang may kumatok sa pinto kinaumagahan. Tumingin siya sa kanyang relo, at pagkatapos ay nag-aatubili na buksan ang pinto. Nang makita niya ang napakalinis na damit na si Leslie sa pintuan, napabuntong hininga siya. Miss Clark, alas 9 pa lang ng umaga. Bakit hindi mo ako hinayaang matulog ng kaunti pa? Hindi mo ba ako papayagang magpahinga ng maayos? Ang mukha ni Leslie ay binihisa ng magandang make-up, ngunit ang kanyang ekspresyon ay pangit. Ignoring Harvey's tirade, he grabbed his hand and hissed, "Sumama ka sa akin sa airport. May susunduin tayo." Gusto ni Harvey na magtanong ng detalyado. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik matapos makita ang pangit na mukha ni Leslie. Hindi nagtagal, lumutang ang Porsche 911 ni Leslie sa Wancheng Expressway at pumasok sa departure lounge ng Hong Kong International Airport. Naghihintay na ang mga kapamilya nila sa departure lounge. Nang makita siyang papalapit ay dali-dali silang tumakbo para tulungan siyang iparada ang sasakyan. Kasabay nito, ipinakita nila ang lokasyon ng Western Restaurant. Nanatiling pangit ang mukha ni Leslie. Habang nakayakap sa kanyang Hermes bag, naiinip siyang humakbang.
Saglit na nag-alinlangan si Harvey, ngunit sumunod pa rin ito. Gusto niyang makita kung ano talaga ang pinunta nila dito. Ang walang hanggang malamig na si Miss Clark ay galit na galit. Maya-maya ay dumating na ang dalawa sa entrance ng Western Restaurant. Fully booked na ang lugar. Walang ibang mga panauhin, at lahat ng mga kasambahay ay nagsilbi sa hapag ng pinarangalan na panauhin. Kabilang sa mga bisita ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay may lahing lokal, matangkad, guwapo, maamo, at pino. Nakasuot din siya ng isang pares ng gintong salamin, na nagbibigay sa kanya ng impresyon na siya ay isang maharlika. Sa tapat niya ay isang blonde mula sa Empire of the Sun That Never Sets. Siya ay medyo maganda, ngunit ang kanyang kakaibang ugali ay agad na lumitaw. Agad na napagtanto ni Harvey na dinala niya ang kanyang sarili sa paraang kakaiba mula sa royal family ng The Empire of the Sun That Never Sets. Wala sa kanya ang kagandahan ng pinakamatandang prinsesa ng The Empire of the Sun That Never Sets, ngunit hindi maaaring peke ang kanyang ugali. Ang gayong tao na lumilitaw sa Hong Kong International Airport ay talagang kaakit-akit, kahit paano mo ito ilagay. Ilang walang karanasan ng mga kabataan na hindi pa nakikita ang karamihan sa mundo ay tahimik na nagtatago sa isang sulok sa labas ng Western Restaurant at kumukuha ng mga larawan mula sa malayo, na tila tinatreto ang lalaki at babae bilang mga sikat na influencer. Para naman sa lalaki at babae, parang sanay na sila ang pinagtutuunan ng pansin. Kaya, wala silang pakialam at nagpatuloy sa pag-arte ng lovey-dovey. Ang kanilang intimacy ay naging napaka-ambiguous ng kanilang relasyon. Lumamig ng kaunti ang mukha ni Leslie nang makitang magka-lovey-dovey sila. Tumingin si Harvey kay Leslie pagkatapos panuurin ang eksenang ito, at tahimik na nagtanong, "Leslie, don't tell me that this person is your fiancé." "Oo," sagot ni Leslie, malamig ang boses niya. "Kahit na hindi ko siya itinuturing na aking lalaki, ang pamilyang Clark at Evans ay may kontrata sa kasal. Ang engaged ay ako at siya." Tinawagan ni Senior Evans ang aking ama kagabi at hiniling sa akin na sunduin siya ngayon. Gayunpaman, ito ang makikita ko. Gusto ni Murphy Evans na ipahiya ako at ang pamilya Clark. Bahagyang tumaas ang kilay ni Harvey. Ang mga Evans. Aling pamilya? Walang pakialam na sumagot si Leslie. The Evans, where Emmer Evans is the senior. Siya ang dating gobernador ng Hong Kong. Noong nakipagtipan ng mga Clark sa Evans, wala na kami sa kanilang liga. Bagamat mukhang walang pakialam si Leslie, malamig ang kanyang mga salita. Ngumiti siya. Kung gayon, mayroon ka bang nararamdaman para kay Murphy? Wala. Mariing bulalas ni Leslie. Ang batang si Murphy na iyon ay lumaki sa The Empire of the Sun That Never Sets mula noong siya ay bata pa. Natagpuan niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ng marangal na pamilya ng maharlikang pamilya ng Empire of the Sun That Never Sets. Kung ang mga bagay na ito ay nangyayari sa labas, kung gayon ito ay wala sa aking negosyo. Kung maaari niyang kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Clark ng mas maaga, kung gayon wala sa mga ito ang may kinalaman sa amin. Pero, kalimutan mong kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa amin ng pamilya Clark. Literal na nagdala siya ng blonde na babae para ipakita sa mukha ko. Pagkatapos hilingin sa akin na sunduin siya. Hindi pa ito tapos. Ang mukha ni Leslie ay malamig na parang yelo. Wala siyang pakialam sa nobya niya. Gayunpaman, hindi niya matitiis ang sinumang nakakahiya sa kanya at sa pamilya Clark. Ang mga social circle sa Hong Kong at Las Vegas ay maaari lamang maging napakalaki. Kung lumabas ang balita tungkol sa mga aksyon ng kanyang kasintahan, ang pamilya Clark ay maaaring maging puno ng isang malaking biro sa social circle nila. Naiintindihan din ni Harvey ang damdamin ni Leslie. Nakangiting sabi niya, "Anong gagawin mo? Gusto mo bang pumunta ngayon at tanungin siya kung gusto ka niya? Tanungin kung gusto niyang ituloy ang engagement. Hindi ako pupunta." Malamig na bumantong hininga si Leslie na desidido. Ngumiti siya. "Madali lang yan. Dahil nandito ka na, makipag-ayos ka na lang sa kanya. Dahil kulang kayong dalawa sa pagmamahal sa isa't isa, bakit hindi hayaang kusang tanggalin ng Evans ang engagement? Hindi ba kayo magkakaayos?
Kabanata 2570. Alam ni Harvey na si Murphy ay apo ni Emmer, ngunit umaasa pa rin siya na maaayos ito ni Leslie ng tahimik. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang tiyak na responsibilidad para makita ang pamilyang Clark at Evans na umabot hanggang dito. Sa ngayon, nadama ni Harvey na kailangan niyang tulungan ang mga Clark na ayusin ito. May opsyon siyang umalis sa Hong Kong at Las Vegas sa hinaharap, ngunit iba ito para sa pamilya Clark. Kailangan pa nilang makuha ang kanilang lupain. Kumunot ang noo ni Leslie. Gusto kong ihinto ang pakikipag-ugnayan, ngunit natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali ang mga bagay. Bumalik si Murphy sa kritikal na oras na ito. Ganoon ba kadaling kausapin siya? Walang pakialam na sinabi ni Harvey, kung manggulo siya, tuturuan ko siya kung paano magsalita ng maayos. Fair na, habang nag-uusap sina Harvey at Leslie, papasok na sila sa isang western restaurant. Sa pagkakataong ito ay tila tapos ng kumain ang mga customer sa loob. Magkahawak kamay na lumabas si Murphy at ang blonde sa western diner. Nang makita ni Murphy si Leslie, medyo nagulat siya. Gayunpaman, nagbago ng gusto ang mukha niya nang bumagsak ang tingin niya kay Harvey. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Leslie, how dare you appear in front of me with a man? Ano ang ibig sabihin nito? Nagloloko ka ba sa harapan ko? Ikaw nakalap ating mababa ang lipad. Ngayong nahuli na kita, gusto mo na bang mamatay?" Mas malamig na ngayon kaysa sa yelo ang ekspresyon ni Murphy. Matigas na wika niya, na para bang si Leslie ang lumayo. Umakto siya na parang gusto niyang sampulin si Leslie hanggang mamatay. Ang blonde sa tabi ni Murphy ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Leslie nang may pagkukunwari. Mahina niyang sinabi, "Murphy, ito ba ang mapapangasawa mo sa bahay?" Tiyak na kumikilos siya bilang isang magsasaka. "Sinasabi ko sa'yo. Kung gusto mo siyang gawing pangalawang asawa tulad ng pangako mo noon, hindi ako papayag. Sa hinaharap, ikaw ay magiging manugang na maninirahan sa The Empire of the Sun That Never Sets. Ang iyong kasintahan ay dapat na isang babaeng may mabuting reputasyon. Magsasaka lang siya, hindi niya deserve ang karangalang iyon." Ginamit ng babaeng taga Empire of the Sun That Never Sets ang kanyang kamay sa pagtatakip ng kanyang ilong, na nakatingin kay Leslie na parabang nakatitig siya sa isang bagay na talagang mabaho. Tinitigan ni Murphy si Leslie nang naiinis na tingin, puno ng puot ang mukha nito matapos niyang marinig ang mga salita ng blonde. Maingat niyang tiningnan si Leslie, at saka naiinis na sinulyapan si Harvey. Nakagat ang kanyang mga labi sa pang-aalipusta, siya ay nanunuya, hindi nakakagulat na nakaamoy ako ng masamang amoy pagkatapos kong bumaba ng eroplano. "So, galing sa'yo, sabihin mo sa akin, Leslie. Alam mo ba kung anong amoy ni Miss Pearls? Ikaw, masyado kang magulo at mahirap. Ang pamilyang Clark ay hindi hihigit sa isang first-class na pamilya. Sa tingin mo ba ay naging miyembro ka na ng upper circle? Na makapasok ka sa itaas na bilog ng Hong Kong. Naiinis ako nang makita kung gaano kawalang hiya ang pamilya Clark. Lalo na ikaw, Leslie. Kung ikukumpara sa kay Lady Pearl of the Empire of the Sun That Never Sets, hindi ka na mahalaga." Hindi itinago ni Murphy ang puot sa kanyang mga mata. "Labas! Kunin mo ang lalaking ito at bumalik sa butas kung saan ka nanggaling. Kung walang nangyari, huwag ka nang magpapakita sa harap ko sa hinaharap." "Oh, tama. Hihilingin ko sa aking lolo na kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Pero may isang kondisyon ako. Ikaw at ang iyong lalaki ay dapat na lumuhad sa harap ng mga tarangkahan ng Evans sa loob ng 3 araw, 3 gabi, at humingi ng kapatawaran. Pagkatapos nito, malaya ka na." Lalong lumamig ang aura ni Leslie matapos siyang pagsalitaan ni Murphy.